Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay yung traffic situation ngayon dyan sa may North EDSA. Yung halos hindi gumagalaw sa mga oras na ito sa left side ng inyong screen, yan yung galing monumento at papunta yan ng Quezon Avenue, papunta ng Cubao at papunta ng Makati area. So dyan medyo mabigat ngayon ang daloy ng traffic kasi dadaan yan sa isang malaking mall dyan sa may North EDSA nga. Ngayon, doon sa right side naman ng inyong mga screen, yung gumagalaw pa naman sa mga oras ito, maayos pa yung daloy ng trapiko, although may konting pagbagal na rin, no? Yan yung papuntang Muñoz, papuntang Congressional area, papuntang NLEX at papuntang Monumento, Caloocan. Miyerkules, March 19, 2025. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Lalaki patay matapos rat-ratin ng riding in tandem sa Cebu City. Libreng cellphone ipinamahagi sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang ayuda, online na. Pag-freeze ng asset ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipauubaya ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council. Dating Executive Secretary Salvador Medialdea at dating Presidential Spokesperson Harry Roque hindi nakasali sa defense team ni Duterte sa ICC. Tricia, kung nasaan ka man ngayon para sa ito. At singer na si J.K. Labajo, nag-alay ng awitin para sa namayapang fan. Patay ang isang lalaki sa Cebu City matapos paulanan ng bala ng mga salarin na nakamotorsiklo. Narito ang warangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit.
Dead on the spot ang isang lalaki matapos paulanan ng bala ng riding in tandem sa barangay Pardo, Cebu City kahapon. Nakilala ang biktimang si Rugy de la Peña. Batay sa investigasyon ng pulisya, nasa kanyang barong-barong ang biktima nang biglang dumating ang dalawang lalaking nakamotorsiklo. Bigla na lang pinagbabaril ang biktima sa kamabilis na umalis ang mga salarin. Na-recover ng mga pulis sa crime scene ang 12 basyo ng bala ng di pa matukoy na kalibre ng baril. Gayon din ang isang pakete ng hinihinalang shabu. Patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo ng krimen at pagkakakilanlan ng mga suspek. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nasamsam ang nasa mahigit 200,000 pisong halaga ng high-grade marijuana o kush sa isang buy-bust operation sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit. Arestado ang dalawang lalaki sa buy-bust operation nitong Lunes ng gabi sa barangay Banilad sa Cebu. Nakumpiska mula sa mga suspect na sina alias Onji at alias Osamu ang nasa 200,000 pisong halaga ng high-grade marijuana o kush. Ayon sa PIDEA, isang linggo nilang tiniktikan na ang mga suspect na bagong players umano sa bentahan ng marijuana. Parehong wala pang record ang dalawa sa PIDEA Region 7. Base sa investigasyon, galing Maynila ang supply ng ibinibenta ng mga suspek. Inamin naman ni alias Onji na mahigit 1 taon na siyang nagtitinda ng high-grade marijuana. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Wala ng cash card. Smartphone na ang gamit ng ilang 4Ps beneficiaries sa Malabon at Navotas para matanggap ang kanilang buwanang ayuda. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng programang iPanalo ang kinabukasan na layong turuan ng mga benepisyaryo na gumamit ng e-wallet apps tulad ng GCash. Mahigit 30,000 mobile phones ang ipamamahagi, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Nilinaw din ng DSWD na libre ang mga cellphone na ito mula sa kanilang telco partners. Sa kabila ng election spending ban, pinayagan ng COMELEC na ang pagpapatuloy ng ilang programa ng DSWD para matulungan ang mga nangangailangan. Narito ang report ni Tony Fontanilla. Pinayagan ng Commission on Elections ang 12 programa ng DSWD na hindi sakop ng election spending ban bago ang May 12 midterm elections. Sa inilabas na Memorandum Number 25-01080, binigyang exemption ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at iba pang social services projects ng ahensya. Sa ilalim ng patakaran, ipinagbabawal ang pagdalo ng mga kandidato at halal na opisyal sa anumang distribusyon ng ayuda mula March 28 hanggang May 11. Kasama sa mga exempted na programa ang Sustainable Livelihood Program, Supplementary Feeding Program at Social Pension para sa indigent senior citizens. Sakop din ito ang mga proyekto tulad ng Cash for Work, Multi-Sectoral Nutrition Project at Kalahi CIDSS KKB para sa community-driven development. Tiniyak ng COMELEC na hindi magagamit sa kampanya ang mga pondong ilalabas para sa mga proyektong ito. Kailangan ding imbitahan ng DSWD ang mga election officers sa distribution events para tiyakin ang pagsunod sa mga patakaran. Inatasan ang ahensya na magsumite ng regular na ulat sa mga ginastos na pondo sa mga proyektong sakop ng exemption. Ayon sa Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang paglalabas ng public funds 45 araw bago ang eleksyon, maliban kung may pahintulot ng COMELEC. Tony Fontanilla, umaarangkada sa pagbabalita. Mga kaarangkada, malaking tulong nga ba ang libreng cellphone para sa ating mga 4Ps beneficiaries? Mas mapapadali ba nito ang pagkuha ng ayuda o may iba pang hamon? Tinanong namin sila kung ano ang kanilang masasabi.
Oo, kasi para malaman mo yung GC ng 4Ps at saka malalaman mo yung mga balita. Ayaw po sir, malaking tulong kasi kami wala talaga kaming gaano cellphone. Sa estudyante ko makakatulong po. Kasi ginagamit din po nila online pag walang pasok. Hindi po, ang gusto po namin yung pagkain po. May sila po na po ako sir eh. Gagamit din po sa group chat, sa meeting ng 4Ps. Opo, makakatulong po siya kasi lalo kami, may mga FDS kami. Tsaka yung sa anak din namin sa mga assignment din po. Oo, malaking tulong pag may sa school ng mga anak namin sa GC, dyan din ng teacher. Opo naman po kasi wala po kaming gamit na gadget ngayon eh. Mga lang po, hiram-hiram lang minsan, ganun. Sa kabila ng election spending ban, pinayagan ng COMELEC ang ilang programa ng DSWD tulad ng AKAP at cellphone distributions para sa 4Ps beneficiaries. Paano masisigurong maayos ang pagpapatupad nito? Makakausap natin via Zoom ang tagapagsalita ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dublao, para bigyang linaw ang mga programang ito ng ahensya. Magandang hapon po, Asek Irene, Jack Batallones po at Ninia Corpus. Salamat po sa pagtanggap po sa aming invitation po. Magandang hapon, Miss Nina and Jack. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Yes, Asek Irene, no? Ano po yung dahilan at kung bakit pinayagan ng COMELEC na ipagpatuloy yung mga AKAP na to? Kasi alam natin na medyo mahigpit sila pagdating nga during election period po. Well, Jack, nung nagsumite tayo ng request sa COMELEC para exempt nga yung mga iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD mula sa election ban, particularly on the ban sa public fund spending. In-state po natin yung iba't ibang mga kadahilanan kung bakit kinakailangan magpatuloy itong pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Alam naman po natin yung mga disasters, emergencies, and other crises that may affect yung pong ating mga beneficiaries or clients ay hindi po natin kasi mapre-predict kung kailan po ito tatama sa kanila pong mga buhay. Kung kaya nga po kinakailangan na maging handa lagi ang DSWD na umalalay at magbigay ng kaukulang tulong nang sa gayon matulungan po natin o makapagpatuloy tayo na makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan at matulungan nga po sila na ma-provide yung kanilang pangunahing mga pangangailangan at matulungan din natin sila na ma-restore, makapag-contribute tayo na ma-restore yung kanilang normal psychosocial functioning, especially nga po kapag may mga crisis o mga emergencies na nakakapekto po sila sa kanila ay kinakailangan talagang silang masuportahan. Asek Irene, paki-explain nga po uli itong AKAP at iba pang mga exempted programs. Kailan at paano po ito binibigay sa mga beneficiaries? Kasama rin po ba dito yung AIX? Yes, ito pong assistance to individuals in crisis situation ay binabahagi po ng DSWD sa mga individual na nakakaranas ng matinding krisis at ito ay sa pamamagitan ng tulong pang-medikal, pang-pinansyal, meron din pong mga lumalapit para sa tulong pang-palibing, transportation. And aside from the cash assistance na inilalapit po sa ating tanggapan, meron ding ibang mga services kagaya ng psychosocial, referral services, na again, sabi ko nga po makakatulong para po makapag-contribute doon sa recovery ng isang individual at ma-restore yung kanyang normal psychosocial functioning. Ito pong AIX, of course, there are certain documentary requirements na kinakailangan pong isumite at meron din pinagdadaanan na proseso. Isa na po dyan yung vetting ng mga documents na sinusumite and an interview or an assessment of our social workers. Yung AKAP po uli, pa-refresh lang sa amin kung kailan at papaano po ito binibigay. Kasi ito yung wala naman sila sa crisis situation Kunyari hindi naman sila biktima ng baha, bagyo or earthquake, po. And this is different from 4Ps, tama po ba? Iba pa. Tama po. Similar to AIX, ang AKAP ay targeted social assistance din naman po na ibinibigay para sa mga individual na naapektuhan ng inflation. Sila po yung may tinatanggap na sahod pero hindi hihigit sa statutory minimum wage. Ang objective po nito is to cushion nga the effect of the inflation nang sa gayon ay hindi po sila mag-slide to the poverty trap. So may mga trabaho po ito, Asek Irene,
hindi naman talaga sila talagang pinakamahihirap kasi sa 4-piece po yun, yun yung may cash card. Mamaya pag-usapan natin. So yung AKAP binibigay lang sa mga May trabaho. kumbaga kulang ang sweldo nila Oo. kahit may trabaho. That's correct. Kabilang po sila doon sa informal sector na hindi nga po tumatanggap ng mahigit sa statutory minimum wage rate dahil yan po yung nakasaad doon sa GAA provisions. Okay, Asek and partner Nina, ito lang, curious lang ako. Etong pag binigay ba natin, whether 4-piece yan, AKAP, paano natin namomonitor ba natin kung saan nila inaano yung pera? Kumbaga na, sisiguro ba natin na nagagamit nila sa sa pangkain nila at hindi ito? Dati, di ba, I don't know if America, Asik, di ba yung mga cheese piece nga dati na pinanggagamit lang doon sa isabong dati, nung uso pa yung isabong. Paano natin nasisiguro na mapupunta sa Or bahala na sila once na ibigay yung pera? Paano ho ba yan? Okay. Of course, kapag 4-piece beneficiary ka, meron tayong pamamaraan ng pag-monitor din at pag-check kung saan nga po ginagamit ng ating mga beneficiaries yung conditional cash grant na tinatanggap nila. One of the venues that we make use of ay yung family development session o yung buwan ng pagpupulong ng ating mga 4-piece beneficiaries. So, meron din po silang booklet na ipinipresenta doon sa kanilang parent leader or sa municipal or city league at pinapakita nga po doon kung paano rin po nila ginamit yung conditional cash grant. But more than the monitoring, lagi kasi nating pinapaalala sa ating mga benepisyaryo yung kahalagahan ng pagpapatupad ng programa, yung mga layunin po nito at ay pinapaalalahanan lagi sila na dapat itong conditional cash grant na tinatanggap nila ay gamitin para sa pangangailangan ng kanila pong mga anak. Gayun din naman po doon sa assistance to individuals in crisis situation. Actually, isa nga po sa mga pamamaraan na dinevelop natin ay yung pag-issue ng guarantee letter. Dahil dito sa pag-issue ng guarantee letter, alam natin na itong assistance na ibinibigay po natin ay mapupunta talaga doon sa pangangailangan ng client natin. Aside from the medical or burial assistance, nag-issue na rin tayo ng guarantee letter para sa mga gamot na piniprescribe ng mga doktor. So doon nakakatayak tayo na itong tulong ay talagang napupunta para sa pangangailangan po ng kliyente na lumalapit sa atin. Paano po yung sa AKAP? Yun, medyo may booklet ba yun? O may hindi siya conditional? Hindi ho ba? Paano natin masisiguro na hindi ito magagamit sa kampanya ng ating mga kandidato? Well, of course, during the assessment ng mga clients, kapag sila po ay ni-interview ng ating po mga social workers, inaalam din natin talaga kung ano ba yung mga support services na meron po yung mga client. That is in fact indicated doon sa intake sheet para makita natin at matiyak na talaga nangangailangan sila, na sila talaga ay apektado ng inflation, and there are no other resources na meron sila para matugunan yung kanila pong mga pangangailangan at ng kanila pong mga pamilya. And of course, ginagawa din natin yung pagpapaalala sa ating pong mga clients when we release the assistance to them na dapat po gamitin talaga nila sa tama yung pong tulong na ipinapaabot sa kanila. Pero yun nga, Asek, paano kayo yun sa tanungan ni partner niya kanina? Paano yung sa kampanya? Paano natin may iwasan na magagamit ng mga kandidato yung pamamahagi? I mean, bawal talagang pumapel sila. Kunya, may namimigay ng kung ano. Di sila pwede pumunta doon. Sa kanila pa nga minsan galing yung guarantee letter, yung let's say, ano na siya, sitting government official or elected government official, tapos tumatakbo. Then, hindi ba yung guarantee letter also comes from the congressman, mayor, etc.? May mechanism po ba tayo dyan? But Ms. Nina, ang guarantee letter ay ini-issue po ng Department of Social Welfare and Development. Ito po ay garantiya sa ating service provider na ang DSWD na po ang magbabayad sa either sa ospital o doon sa punerarya o doon sa butika nung tulong na ipinabot natin doon sa ating pong mga kababayan. So makikita nyo po, it's the DSWD that is the one leading in the implementation of the program. Ayan, malinaw. Yes, batay naman po doon sa inilabas na memorandum ng COMELEC, nakasaan po doon na hindi po inaalaw na o dapat po walang mga political actors, so wala pong mga campaign materials na dapat nakapaskil sa mga isinasagawa natin na mga off-site payout activities. At yan po ay i-comply ng DSWD
we have already cascaded the information to our field offices para bantayan yung ating mga isinasagawang mga activities. So through that effort, makakatiyak po na ma-insulate yung mga programs and services ng DSWD from activities that advance the political interests of some. Puntahan naman natin yung kaninang inanunsyo ko po na may cellphone distribution program na po para sa mga 4Ps beneficiaries. Sana po natin ito ini-implement at papaano po ito? Binibigyan natin sila ng bagong cellphone po. At anong klaseng cellphone? Yes, actually, these are Android phones na ibinahagi po sa atin ng ating partner, Globe, na kung saan nga po, I think nagkaroon sila ng donations drive, ng mga lumang cellphone, ng mga kanilang mga subscribers ay ibinigay sa Globe. And ito pong resources na nakalap nila ay siyang ginamit naman nila sa pagbago ng mga pagbili ng mga bago at mura na mga cellphones na siya namang dinistribute doon sa ating mga 4Ps beneficiaries dito nga po sa Kamaynilaan. Actually, meron pong nag-umpisa tayo doon sa kick-off activity natin kahapon dito sa Navotas na kung saan nakapag-distribute nga po tayo ng mga bagong cellphones para sa ating mga 4Ps beneficiaries. Actually, ito ay isinagawa po natin in keeping with the directive of the President na i-digitalize po natin yung mga significant services ng ating pong pamahalaan, which is also aligned with the Philippine Development Plan na i-accelerate nga po natin yung digital transformation. Ang DSWD kasi, particularly the 4Ps or the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, meron tayong ipanalo ang kinabukasan na initiative. Actually, this is a financial digital initiative na kung saan nagpo-provide tayo ng impormasyon sa ating pong mga beneficiaries. We conduct also financial literacy activities para po ma-inform natin yung ating mga 4Ps beneficiaries, ma-educate din sila, and ma-mainstream natin din sila dito sa digital world at maggamitin po nila, i-maximize nila ang digital applications. Ang gusto ko itanong kay Asek, may load ba? May load po ba itong mga cellphone na libre? Actually, ito po nga cellphone na binigay nila, naka-install na po dito yung GCash. So dito po nila natanggap yung kanilang conditional cash grant. So turnover ng phone, nakita na nandun na po yung kanilang conditional cash grant. And since meron na rin, nandun na po nga sa kanilang account, they were able to transact business na using phones. So that is naman the objective talaga of the initiative, para hindi na sila kailangan pang pumunta doon sa mga bangko at mag-withdraw ng kanilang... hindi na kailangan pumila. Pero pwede bang gamitin yun sa transportation expenses, and they could immediately transact or bumili nung kakailanganin nila using, of course, the digital wallet. But can you also use that cell phone for personal, for example, Or specifically tawag, for diba? dun lang? Yes, that's correct. Pwede rin po nilang gamitin for their personal use. At pwede rin po nilang itong gamitin kapag nag-a-attend sila ng kanilang electronic family development sessions. And we also make use of this para sa mga impormasyon na ipinapaabot ng ating pong programa sa kanila. Okay. Asek, ganito, may figures ba tayo? Ilan ba ang mga beneficiaries natin? At lahat ba yan magkakaroon or selected lang? Actually, ang priority po muna ay yung nasa survival level 1. Or level 1 or survival level. Sila po yung batay doon sa isinagawa kasi natin na Social Welfare and Development Indicators Administration, ay sila yung wala pa talagang kapasidad na bumili ng kanilang mga cellphones. So sila po yung priority for this initiative. Pero eventually, lahat, yung base sa program natin, lahat magkakaroon. Tama po? Kasi gaya ng nabanggit ko, Jack, batay doon sa SWIDI results natin, yung mga nasa level 3 at ilan sa level 2 ay meron na po kasing mga cellphones. In fact, some of them are also using digital or electronic wallets already. Kaya so hindi nyo nabibigyan yung meron, wala pa, yung nasa level 1. So kung meron na silang cellphone, hindi nyo na sila bibigyan. Ito talagang bibigyan yung wala talaga. Walang-wala. Tama, sila talaga yung priority natin. Especially nga po yung mandun sa mga remote areas. Yung kapag may announcement na ng release ng conditional cash transfer, ay nalalaman lamang po nila kapag meron po silang mga kaibigan o kaanak na nagpapabalita. Dahil nga po wala silang cellphone, hindi nila nalalaman. And sila rin po yung matatagpuan sa mga lugar na
wala pong mga malalapit na bangko. So kinakailangan po na mamasahe pa sila papunta doon sa sentro o sa bayan po nila para mag-withdraw ng kanilang conditional cash grant. So sila talaga yung priority para sa programa. Okay. Okay, maraming salamat po DSWD ASEC Irene Dumlao sa inyong oras at paliwanag. Maraming salamat din po at magandang hapon. Salamat, ma'am. Sa aming pagbabalik, mahigit 1 bilyong pisong halaga ng vape products na kumpiska sa Valenzuela. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nilinaw ng palasyo na ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ang magpapasya kung i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling hilingin ito ng ICC. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, may kapangyarihan ang AMLC na suriin at magdesisyon sa anumang request ukol sa pag-freeze ng financial assets ng dating Pangulo. Sa paliwanag ng ICC, posible nilang ipag-utos ang asset freezing matapos ang isang conviction upang magamit sa reparations para sa mga biktima. Giit ni Castro, hindi ito nangangahulugang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC dahil independent body ang AMLC. Mainit na usapin ngayon ang posibleng pag-freeze ng assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa gitna ng kaso sa ICC. At para bigyan tayo ng mas malinaw na perspektibo sa isyong ito, makakasama natin ngayon sa linya ng telepono si Palace Communications Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi niya. Okay, Yusek Claire, para po sa kaalaman ng publiko, ano po ba talaga ang saklaw ng kapangyarihan ng Anti-Money Laundering Council pagdating sa asset freezing? Actually, sila yung may kapangyarihan dyan kasi hindi rin sila sakop ng bank secrecy law. At kapag ang mga aksyon ay may kaugnayan sa krimen, halimbawa, plunder, nakuha ang pera na through heinous crimes, yan ay maaari nilang imbestigahan at maaaring i-freeze yung kanilang assets. Pero Attorney Claire, kung sakaling maglabas ng request ang ICC, paano yung magiging proseso po ng AMLAC? Kailangan bang muna ng approval ng palasyo po dito? Dadaan ito sa isang ahensya ng gobyerno, titignan po nila at ito ipapasa sa AMLAC. Hindi na po makikialam ang Office of the President po. Pero kung sakali, Attorney Claire, Sir, niliwanagin ko lang po, Sige po. ito ay hypothetical. Opo. Wala pa pong nangyayaring ganyan. Nasabi lang natin na maaari maging proseso, pero hindi naman po ibig sabihin na ito yung ating pupuntahan na ruta. Sasabi ko lang po yung proseso sa inyo. Oo. Opo. Pero kung sakali, Attorney Claire, for the sake of discussion lang, kung sakali, di ba, may mga i-freeze yung assets, pero yan yung mga nakadeclare, paano yung mga hindi nila dineclare? Kung baga may mga properties or sila na hindi nila dineclare, paano mahahabol ho ba yan? Depende na po siguro yan kung sino po yung mag-iimbestiga, kung ano yung mga assets na maaari nila. Attorney Claire, napuputol po si Attorney Claire kasi. Oo. No? Oo. Okay, ngayon po may nakasampa ng plunder case laban kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Bongo. May epekto po ba ito sa posisyon ng administrasyon sa pakikitungo po sa ICC? Linawin ko lang, Miss Nina, nakasampa na po ba sa korte ang kaso? Yes, yun ang balita. Opo, as of the moment po, as we speak, wala po akong personal knowledge kung ito ay nakasampa na. Ang alam ko lang po ay naisampa sa DOJ, pero hindi po natin alam kung ito ay nasa korte. Okay, sakali lang po, sabihin na lang natin hypothetically. Okay. Kung halimbawa lang po, kahit sino na po, wag na po natin banggitin si dating Pangulo Duterte. Kung may mga plunder case po, ay obligasyon din po ng AMLAC na ito po ay tignan. At maaari po siya agad, ang AMLAC po ay maaari po agad mag-file ng petition, application ng mga assets sa Court of Appeals po. Okay. Ganun pala yung maging niya. Oo. Okay. Mapunta naman po tayo sa usapin ng fake news, ano? Lalo na ngayon.
Ngayon po nga panahon ng social media at misinformation, ano po ang ginagawa ng PCO para labanan ang fake news, lalo na pagdating sa mga kontrobersyal na issue po, katulad nga nito? As of now po, nakikipag-usap na rin po kami sa ibang mga ahensya at sa iba pong mga organisasyon po. At may mga plano po ang PCO patungkol po dyan at binabantayan din po namin kung ano yung lumalabas ng mga fake news at agad-agad po namin itong sinasagot. Oo nga, kasi kung matatanda natin, isa yan sa sinabing misyon ni Sir Jay, di ba? Talaga. Yung paglaban Ang PCO, sa fake news. So nakikipag-coordinate ho ba tayo? Talagang ma-pinpoint natin. Kasi Pati PCO nasama po sa diba? fake news, ginamit yung logo ninyo. Yes, oo. Tapos, di ba, meron po mga lumalabas na kesyo nag-react dito yung PCO. Pati po ang Supreme Court ay nagiging biktima po ng fake news. Kaya po, ngayon po ay meron po mga action ginagawa na rin po ang NBI patungkol po dito. Okay, Yussi Claire, maiba lang ako, no? Kasi aware naman kayo na hindi nakasama sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si dating spokesperson Harry Roque. And alam naman natin na may mga kaso siyang dapat kaharapin. Pwede ho ba natin siyang pauwiin dito? Ano pwede nating maging action po dito? Kasi, kumbaga, parang wala na siyang magiging trabaho doon eh. Oo, hindi inalis na raw siya or sa aalisin defense siya doon sa defense team. Opo. Sabi nga po natin ay sabi niya sa isang panayam, hindi daw sa uuwi dahil nga siya ay magiging tagapagtanggol ng kanyang presidente. Sabi nga natin, sana mauna niya munang ipagtanggol ang sarili niya dito kaysa sa ibang tao. Mas maganda po sana sagutin niya na maayos para maipaliwanag niya yung mga katanungan na iwan dito sa Quadcom. Hindi naman po natin siya pipiliting umuwi as of this time, maliban lamang kung lang po ito magkakaroon po na ng warrant of arrest, kung i-recommenda po ng DOJ na maisampa yung kaso ng human trafficking, qualified human trafficking. Laban po sa kanya, dahil siya po ay makukonsider na po kung may warrant of arrest na po na na-issue ang korte at hindi siya nagpapakita, maaari na po siyang ituring na fugitive. So sa pag-fugitive na siya, maaari po na ipakansila ang kanyang passport at yung fugitive na siya ay maaari na po makipagtulungan ng bansa sa Interpol. Okay. Interpol din, ano? Yussi Claire, ganito, kunan ko na rin kanyang reaction. I'm sure aware naman kayo at marami na rin nagtanong. Kasi uso din, ikasama sa propaganda ngayon ng mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte is yung mga uniform personnel, may nagsasabi, umaalis sila sa service dahil nga pinapakita nila yung kanilang pagka-dismay. Hindi po yan totoo. Yes, yun nga po. Hindi po yan totoo, sir. Yes nga, di ba? Yun nga yung sinasabi is wala naman. So, hindi natin kailangan magkaroon ng anything na kahit loyalty check. Ay, kampante tayo na wala ho talaga. Yes, kumpante po. Meron pong tiwala. Ang Pangulo, ang administrasyon sa mga uniform personnel po natin. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Yusek Claire Castro, sa inyong oras at paliwanag. Thank you. Maraming salamat. Salamat po. Plano ng gobyerno na i-repatriate ang nasa 187 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de la Vega na tatawid ang mga biktima mula Myanmar papuntang Thailand, kung saan pangangasiwaan ng Embahada ng Pilipinas sa Bangkok ang pagpapauwi sa mga biktima. Ayon kay de la Vega, dapat tiyaking mailalabas ng Thailand ang mga Pinoy sa loob ng 24 na oras. Sa kabila ng maiingay na usaping politikal, nakatutok pa rin ang mga property developers sa pagpapalakas ng investment sa bansa. Ayon kay Collier's Research Director Joey Bondoc, hindi apektado ng gulo sa politika ang kanilang mga kliyente at mas binibigyang pansin ng developer ang pagpapaganda ng investment climate sa Pilipinas. Kasabay nito, nag-aalok din ang developers ng malalaking diskwento at mas pinahabang payment terms para maibenta ang libo-libong bakanting units sa Metro Manila. Nakumpiska ng Bureau of Customs sa Valenzuela City ang mahigit 1.18 billion pesos na halaga ng smuggled na vape products at iba pang kontrabando. Nadiskubre sa isang warehouse sa Barangay Kanumay West,
ang 182,250 disposable vapes at 80,800 vape pods na nagkakahalaga ng 320 milyong pisong kasama ang excise tax. Bukod dito, natagpuan din ang mga ukay-ukay, electronic accessories, pagkain na galing China, disposable syringes at office furniture. Pansamantalang isinara ng customs ang warehouse habang isinasagawa ang inventaryo at legal na pagproseso. Mas maliit ang naitalang fiscal surplus ng gobyerno nitong Enero 2025 kumpara noong nakaraang taon. Ayon yan sa Bureau of the Treasury. Ayon sa datos, umabot sa 68.4 billion ang budget surplus sa unang buwan ng taon. Mas mababa ng 22.27% kumpara sa 88 billion pesos noong Enero 2024. Bagamat lumago ng 10.75% ang koleksyon ng kita ng gobyerno na umabot sa 467.1 billion pesos. Tumaas din ang paggasta ng 19.45% bunsod ng mga bayarin sa infrastructure, programang panlipunan at paghahanda para sa midterm elections. Patuloy namang inaasahan ng Administrasyong Marcos na mapanatili ang fiscal stability habang tinatarget ang isang A credit rating sa kanyang termino. Kinatigan ng Piskalya ng Muntinlupa ang reklamong cyber libel na isinampa ng actor TV host na si Vic Soto laban sa filmmaker na si Daryl Yap. Kaugnay ito ng pagbanggit sa pangalan ni Vic sa teaser video ng pelikula ni Yap tungkol sa namayapang aktres na si Pepsi Paloma. Base sa 5-page resolution ng Muntinlupa Regional Trial Court, inirekomenda nitong dalhin sa hukuman ang 2 counts ng cyber libel case laban kay Yap. Kaakibat nito ang kaukulang parusang pagkakulong. May 10 araw na ang hukuman para i-evaluate ang kaso. Sakaling makitaan ng probable cause or basihan ng kaso, dito palang maglalabas ng warrant of arrest laban sa akusado. Here's some good news. Nasa 3,500 hotel jobs ang inihahanda para sa mga Pilipino sa Croatia sa ilalim ng isang government-to-government program ng Department of Migrant Workers. Kabilang sa mga posisyong inaalok ang housekeeping, food service at front desk operations at ang maganda pa rito, walang placement fee. Kasalukuyang nasa final stage na ang programang ito at inaasahang magsisimula ang pagpapadala ng mga manggagawa sa Abril o Mayo. Sa mga interesado, pwede kayong mag-apply direkta sa DMW's Pre-Employment and Government Placement Bureau. Nagkasundo sina Russian President Vladimir Putin at US President Donald Trump sa isang agarang ceasefire sa mga energy at infrastructure targets sa Ukraine. Ayon sa White House, ito ang unang hakbang tungo sa kapayapaan. Kabilang ang posibleng tigil putukan sa Black Sea. Umabot ng 1.5 oras ang pag-uusap ng dalawang lider. Pero hindi suportado ni Putin ang mas malawak na 30-day ceasefire na itinutulak ng US. Hindi pa malinaw kung sasang-ayon ang Ukraine sa limitadong ceasefire na ito. Sa aming pagbabalik, saklaw at epekto ng international humanitarian law, pag-usapan natin kasama ang may akda ng Understanding the Rules of War, Attorney Evicar Cruz Ferrer. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Hindi na bahagi ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay Vice President Sara Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman ang lead counsel ng kanyang ama at kumukuha pa sila ng karagdagang mga abogado na may karanasan sa ICC. Si Medialdea ay nagwi-withdraw sa kaso dahil limitado lamang ang pwesto para sa legal team. Si Roque naman ay hindi rin bahagi ng grupo dahil nakatuon siya sa pag-a-apply ng asylum sa Netherlands. May 1 linggo ang depensa ni Duterte para buuin
ang kanilang legal team. Nilinaw ng DOJ na wala ng bisa at wala ng merito ang habeas corpus petitions ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-turn over na kasi sa ICC ang dating Pangulo para harapin ang kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong drug war. Ayon sa DOJ, ito ang kanilang tugon sa Korte Suprema bilang kinatawan ng mga respondent sa petisyon. Kabilang sa mga respondents, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Chief General Romel Marbil at CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Pansamantalang kinuha ng DOJ ang papel bilang state lawyer matapos mag-inhibit ang Office of the Solicitor General sa kaso. Sa gitna ng mga usapin tungkol sa International Criminal Court at ang investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling na pag-usapan ang saklaw at epekto ng international humanitarian law. Ano nga ba ang implikasyon nito sa Pilipinas at ano ang maaaring kaharapin ni Duterte sa legal na aspeto? Para bigyang linaw ang mga usaping ito, makakasama natin ang isang expert sa international law at international humanitarian law, ang author ng Understanding the Rules of War, Attorney Eve Carr Cruz Ferrer. Magandang gabi po. Magandang Welcome po sa Arangkada Balita po. Thank you for having me. Yes, salamat po sa pag-respond po sa aming invitation po. Attorney, unahin natin yung libro mo. Yes. Ano ba ang nagtulak sa iyo na isulat ang aklat na ito? At ano ang nais ninyong maunawaan ng mga mambabasa, yung mga readers ng mga babasa ng libro tungkol po sa mga batas ng digmaan, tama? Rules of War. So actually, itong libro na to, ay matagal na ako nagtatrabaho sa field ng international humanitarian law na gusto kong maunawaan ng mga tao na ito ay batas sa panahon ng digmaan. Yeah. Minsan, ang akala ng mga tao, pag nasa panahon ng digmaan, pwede mo na lang gawin ang kahit na anong gusto mong gawin. Pero hindi ito totoo. So may mga batas na dapat sundan ang mga magkatunggaling grupo upang maprotektahan ang mga taong hindi kalahok sa labanan. Sa 15 years kong nagtatrabaho, nakita kong epekto ng armed conflict or yung digmaan sa mga tao. Minsan dito sa Maynila, hindi na dadaman ng mga tao ang epekto ng giyera, ngunit sa ibang bahagi ng bansa, ito ay damang-dama. At kaya ako na-encourage na sumulat nitong librong to dahil napuna ko na walang Pilipino na author ang sumulat ng libro hinggil sa IHL or International Humanitarian Law. Kasi mahalaga na nabibigyang diin din yung mga issues na related sa Pilipinas. So, kaya ako sumulat ng librong ito. Okay. Yun nga, attorney, kumbaga yung sa sinulat nyo, it's still, kumbaga, updated yan kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi I'm sure dati meron din naman na yun. Last year lang po ito lumabas. 2024. So, kahit yung mga issue sa Gaza, Yes. sa Ukraine, kasama siya sa librong ito. At nakakatuwa nga na ang Philippine Military Academy at ang PNP, ginagamit nilang itong librong to para sa kanilang mga kadete at sa mga kapulisan. So, pag pinag-usapan yung crimes against humanity, can you apply that? I mean, there's no may sinasabing war on drugs na sinasabi. Okay. So, linawin ko. So, kung ang tanong mo, may connection ba ang international humanitarian law sa crimes against humanity? Sa Pilipinas, meron siya in the sense na meron tayong batas, yung Republic Act 9851. So, yung Republic Act 9851, saklaw nito ang IHL, paglabag sa batas ng digmaan, crimes against humanity, at genocide. So, nagbibigay ito ng parusa sa paglabag doon sa mga nasabing matinding paglabag sa international law. Yun, attorney, bago tayo pumunta nga doon sa, of course, yung kay kaso na kinakarap, mabalik lang ako doon sa understanding the rules of war kasi I'm aware naman kayo sa mga tensions ngayon sa West Philippine Sea. Nakita mo naman yung aggression. Do you think we are taking the right approach doon sa dispute na yan? Or dapat ba yung sinasabi, hindi, manahimik, wala tayong laban dyan eh. Ano masasabi Depende sa dyan? strategiya ng gobyerno. Yes. Ang aking napupuna, ayaw ng gobyerno na i-escalate yung sitwasyon. Meaning, alam natin na medyo mahirap ang sitwasyon kung tayo ay sasabak sa giyera. So hanggang ngayon, ang pinipilit natin ay mag-insist tayo sa karapatan ng Pilipinas, pero ito ay manatiling isang tensyon, hindi isang giyera.
Pero yun nga, Kasi ayaw nga natin umabot dun eh. Doon. That's Kasi what walang we're laban trying tayo. to avoid. Oo. At ang isipin na lang natin, ano bang epekto nito sa ekonomiya? Pagka tayo ay sumabak sa gera, hindi lang tungkol sa karapatan, pero lahat maapektuhan. Kahit pa sinong bansa na sumabak sa gera, meron at merong epekto ito sa ekonomiya, sa tao, sa pangkalahatan. Pero ma'am, based sa experience mo, wag naman mangyari. Pero dumating tayo sa punto na wala, talagang aggressive ang China, nauwi. Or kunyari, di ba, biglang act of war, may sinasabi na pag may napatay or something, di ba? Magte-trigger ba yan? At may tutulong ba talaga sa Pilipinas? Okay. Sakali? Depende na kung anong mangyayari sa relasyon natin sa mga iba't ibang bansa. Pero kung dumating tayo sa ganung punto, definitely, yung international humanitarian law mag-a-apply sa sitwasyon na yun. Kasi ang IHL, para maunawaan ng mga tao, ito ay para protektahan yung mga hindi kalahok sa labanan. So, ang sabi ng IHL, kung ano mang dahilan ko bakit kayo naglalaban, party A, party B, basta wag niyong idama yung mga walang kinalaman katulad ng civilian. So, yun ang sinasabi ng batas na yan. E di yung mga Gaza, yung mga biktima dyan po, yung mga countless civilians po dyan. Heartbreaking. I mean, there's no doubt. Right now, sa Gaza alone, 48,000. Karamihan, women and children. At yung recent strike niya, 400 ang namatay. Ang namatay. Yes. Magbabago ba yung landscape with the Trump presidency? Yan ang makikita natin. Mukhang tunay na maraming foreign policy na pinapatupad si Presidente Trump. So, naapektuhan dahil malaki siyang bansa, naapektuhan niya ang foreign policy rin ng karamihan ng mga bansa. Oo, papaano po ang Pilipinas? Isang maliit na bansa lang, ano? Pero how are we affected by all of this geopolitics? Siyempre, naapektuhan tayo economy-wise, siyempre, mga interaction natin. Pero, hopefully naman, dahil hindi tayo, as involved or directly involved, medyo, yung tatawag natin insulated o hindi masyadong naapektuhan ng sitwasyon. Okay. For now. For now. Hopefully. Yes, I hope it Attorney. stays that way, ano? Yes, ano naman tayo, of course, dun sa ano reaction nyo dito sa ongoing ICC case po ni Pangulong Duterte? Were you surprised na ganun kabilis na i-transfer kagad sa dahig? Sa totoo lang like 15 years na akong working sa field ng IHL and human rights. Hindi ko akalaing dadating itong panahon na to na mangyayari itong sitwasyon na to. Pero gusto ko munang sabihin na lahat ng sagot ko sa mga tanong nyo ngayon, hango ito sa international law at sa batas natin. Tanggal ang politika. Yes. Kasi gusto kong maunawaan ng mga kababayan natin yung mga issues ayon lang sa batas. Pero yun nga po sabi kasi, pag active panonood ka ng CNN parang sila unprecedented daw. Yung case na yun na talagang sinorender ng isang bansa. Nangyari na ba sa history to? Yung talagang yung isang bansa, sinorender niya isang citizen niya para or is this the first? Yung si Dilo, isinorender din siya ng bansa niya sa ICC. Kaya meron siyang claim na keso daw, parang sinaktan daw siya bago sinorender. Pero nangyayari naman. Okay. It's just that hindi ko inakala na, mangyayari kaagad sa atin. Opo. Yun nga po, mabilis ang mga pangyayari. At ngayon, posibilidad pa ba na he can come back? What would the circumstances be for him to come back? Okay. Gusto ko muna sigurong ipaliwanag sa mga nanonood, sa mga kababayan natin. Kasi, Nina, Jack, may mga tanong Like, bakit hindi na lang dito litisin? Yes. Diba? Yan yung actually, yun ang next na question. Parang bakit hindi na lang litisin? May batas naman tayo, yung Republic Act 9851, na nagbibigay ng parusa sa paglabag ng crimes against humanity. Diba? Kung titingnan kasi natin yung pangyayari, ayon kasi sa ICC statute, nakasaad talaga doon na ang pangunahing may karapatan upang litisin ang paglabag ay ang bansa. So ngayon, in fact, nung 2021, ang gobyerno naghain ng deferral request sa ICC. Ang sabi, ICC, ipagpaliban niyo muna, wag na kayo mag-imbestiga kasi ang gobyerno ay mag-iimbestiga. So, itinigil on the same day na sinabmit ng Pilipinas yung deferral request, itinigil ng ICC ang pag-iimbestiga. Ngunit noong 2022, naghain uli ang
Office of the Prosecutor ng ICC ng request na buksan uli ang investigasyon. Kasi ayon doon sa mga dokumentong isinumite ng gobyerno, ayon sa assessment nila, hindi daw to akma sa level ng prosecution. May mga binanggit sila na katulad nun, hindi na investigahan yung mga insidente before June 2016, nung bago maging presidente, si dating presidente, at hindi rin daw tiningnan yung mga claim ng torture or yung illegal imprisonment. So dahil doon, nung Enero 2023, naglabas ang pre-trial chamber ng desisyon na buksan muli ang investigasyon tungkol sa kasong ito, at ito na ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng warrant of arrest. So hindi dahil sa alam mo yun, bigla na lang pumasok ang ICC na, basta kami ang magpo-prosecute. Hindi ganun. Talagang meron talagang sinasabi nila na dapat ang bansa ang may pangunahing karapatan na mag-imbestiga. At papasok lang ang ICC kung ang state ay tatawag na unwilling or unable to. Meaning, hindi kaya ng bansa or ayaw ng bansa na. So yun nga, attorney, no? Kasi marami, yun nga, pag nagbasa ka sa social media, but hindi na lang dito, sabi nga, mas marami pa namatay sa Ampatuan Massacre, kumpara bakit na lang hindi dito. Yung pag sinabi natin crimes against humanity, may figures ba na just to qualify para against crimes, para mapaliwanag natin na, in the simplest terms, para madali matandaan? Walang specific number. Walang numero na kailangan umabot ka sa ganitong numero para sabihin mong crimes against humanity. So, ang sinasabi lang, dapat ito ay systematic at ang kaso kasi ay laban kay Presidente Duterte ay murder. So, dahil do sa mga EJ case, claimed na EJ case, at least allegation ng EJ case nung panahon ng drug war. Okay, at ano sa tingin niyo po ang magiging kihaynanatnan kaya po nito nitong kasong ito ni dating Pangulong Duterte? Kanina nasa balita na aalis na doon sa legal team niya itong si Attorney Harry Roque. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang expert dito sa international law din, pwede po ba yun? Aalis wala na sa legal team si Attorney Harry Roque, so pwede na siyang i-compel na umuwi ng bansa. Pero sabi niya he's trying to seek asylum. So yung asylum, ano kasi yan merong tinatawag na konsepto na non-refoulement. Yung non-refoulement, under sa international law, hindi mo pwedeng basta ibalik ang isang tao sa bansa kung saan siya nanggaling kung merong posibilidad na ma-persecute siya doon sa bansang yon. So yun ang isang konsepto under international law. So yun ang hinihingi ni Attorney Harry. Humihingi siya ng asylum. Pero habang pending yung asylum petition niya, hindi basta, nakita ko doon sa isang statement ni Harry Roque na sinabi niya yung non-refoulement. So yung non-refoulement concept, ito ay konsepto sa international na hindi mo pwedeng basta ibalik yung tao. Okay. Attorney, ganito, yun nga, yung move na yan na nawala na si Mijaldea, nawala na si Roque sa at magiging lumalabas ngayon, baka maging foreign na yung mag-compose. Tingin mo it would work to sa advantage ni former president? Ako sa totoo lang, oo. Kasi dapat ang kuhanin mong mga abogado ay yung mga bihasa sa paglilitigate or pag-handle ng mga kaso sa ICC. Kasi yung mga abogado natin dito sa Pilipinas, oo nga, magaling. Pero kung hindi ka bihasa or wala ka masyadong karanasan sa pag-handle ng mga kaso sa ICC, baka mas mahirapan. Kasi ibang Pero pwede silang tumulong. Oo naman. They can be like, parang, anong tawag doon? Collaborating. Assistant or something to counsel. Yung ganun. Collaborating. Collaborating. Pwede naman. Lawyers. Kasi ibang klase yung pag-tackle nila ng mga cases mo. Ang siguro magandang maunawaan dito, ang mabuti sa ICC ay hindi labas siya sa politika ng Pilipinas. Diba? So, didinggin lang niya yung kaso ayon sa merito, ayon sa ebidensyang inihain. Katulad, bigyan ko kayo ng sample, si John Pierre Bemba. Siya ay napawalan sala. Na-acquit, diba? Ng ICC. So, hindi talaga siya ayon sa sa politika. Kung ano lang yung ebidensya talaga na present. Kaya sana yung mga emotions natin, hindi pwedeng drama dun. medyo hinahon muna tayo. Oo, at hindi naman dahil
nadala sa ICC ang dating presidente, ibig sabihin yun, guilty siya, di ba? Ito nga ang proseso upang malaman ano ba. Opo. Okay, maraming salamat po sa malinaw niyong paliwanag, Attorney Eve Car Cruz Ferrer po. Salamat po sa pagpasyal po sa Maraming studio. salamat din. Matanong saan mabibili ang inyong libro, Understanding the Rules of War? Okay. Sa ano siya? Sa Rex Publishing. Okay. So, mabibili siya sa I'm sa sure- mga Rex bookstores. Rex Bookstores. Okay. And siguro, I'm sure meron online din. Oo, merong online. At gusto ko lang sigurong na ginawa ko siyang simple ang paglatag. Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yung rules of war. Okay. Thank you. Maraming salamat, ma'am. Attorney, Maraming salamat po. din. Thank you po. Thank you po. Nakiramay at naghandog ng awitin ang singer na si J.K. Labajo sa nasawing estudyante sa sunog sa isang universidad sa Laguna. Narito ang report ni Kat Kahuko. Trisha wanted to go here tonight, kaso lang, so, Trisha, kung nasaan ka man ngayon para sa ito. I can't remember when you weren't there, when I didn't care. Puno ng emosyon na inawit ni J.K. Labajo ang version niya ng kantang Through the Years bilang handog sa nasawing estudyante na si Trisha Makalagay. Graduating student si Trisha sa kursong BS Biology sa Laguna State Polytechnic University. Nasawi si Trisha sa sunog na sumiklab doon noong March 13. Bago ang tribute performance sa Anilag Festival, personal na nagpaabot ng kanyang pakikiramay si JK sa pamilya ni Trisha. Nasa gitna kami ng kalungkutan na nagdadalamati pero alam ko nakakaiyak. Pero nang pumasaya si Trisha kahit sabihin na lungkot-lungkot nang nangyari, pero masaya siya. Bagamat hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Trisha na makilala ng personal ang iniidolong singer, naniniwala naman ang kanyang pamilya na napasaya si Trisha sa pakikiramay ni JK. Kanina, inihatid na si Trisha sa kanyang huling hantungan. Umaasa naman ang kanyang pamilya na malinawan sa lalong madaling panahon ang sanhi ng sunog na kumitil sa buhay ng kanilang pinakamamahal na si Trisha. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.